Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Diego taong 2007 sa lugar ng Mindanao. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Diego. 23 anyos ako noon nang mangyari ang karanasan kong ito. Nadestino ko sa isang bayan ng Mindanao para mag-alaga ng mga imported na kambing. Tanging ang kapatid ni Lolo na si Lolo Sito ang nakagisnang ko mula nang magkaisip ako. Dahil ayon pa kay Lolo Sito ay pumanaw sa panganganak ang aking ina at naging dahilan din para atakihin sa puso si tatay. Kung kaya't ang kapatid ni Lolo Sito ang naging ama't ina ko sa loob ng maraming taon. Isang antingero si Lolo Sito at tubong Visayas. At mula sa kanya natutunan ko kung paano ang tamang pagbasbas sa mga anting-anting na kami mismo ang lumikha. Kaya hindi ako nawawalan ng anting-anting sa katawan magmula noon. Ang hindi ko lang inaasahan ay ang kaalamang iyon pala ang magliligtas sa buhay ng isang taong naging malapit sa akin sa pananatili ko ng Mindanao. Nang makilala ko si Benny na isa sa mga tauhan ng farm na pinagtatrabuhan ko. Sa loob ng 3 buwan ay naging malapit na kami nito sa isa't isa na parang tunay na magkapatid. Kaya naman nang may napansin na akong kakaiba sa kanya magmula nang makipag-iwalay siya sa kanyang kasintahan. Hindi ko noong napigilang mag-alala at mabahala sa kanya naging sitwasyon. Isang araw, pinilit ko siyang paaminin kung ano ang problema niya. Dahil hindi ako naniniwala noon na sa simpleng paghihiwalay nila ng kanyang nobya ay kusang mahuhulog ang katawan niya at araw-araw pang laging balisa at wala sa sarili. Sa kanya ipinagtapat sa akin ang mga kakaibang nararanasan at nararamdaman niya magmula lang daw na magkahiwalay sila ng kanyang nobya. Alam mo, Diego, hindi ko maintindihan kung ano itong nararamdaman ko, tol. Halos gabi-gabi na rin akong hindi makatulog. Lagi pa akong binabangungot. Akala ko noong una dala lang ng pagod. Pero habang tumatagal, hindi ko na mapigilang matakot. Para kasing may nangyayaring kakaiba sa katawan ko. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Mukhang iba na yan, Benny. Hindi pangkaraniwan niyang nararanasan mo. Ito nga pala kagagawa ko lang nito matapos ang mahal na araw. Makakatulong ito sa'yo para makatulog ka na mahimbing. Talaga, tol? Sigurado ka bang epektibo ito? Aba, oo naman. Antingero yata itong kaibigan mo. Ibinigay ko noon kay Benny ang pulseras na gawa sa mga butil ng tigbi na ang palawit ay mula sa pulbos ng pinaghalong halamang gamot at ugat ng puno na magagamit pantaboy sa mga masasamang elemento. Nakabalot iyon sa kulay itim na tela na akin ding dinasalan na kapag nasisinghot ang amoy nun ay kayang magpawala sa masamang nararamdaman ng taong may hawak nun. Pero di ko sukat akalain na hindi pala ganun kasimple ang naging kondisyon ni Benny. Dahil panandalian lang daw ang naging epekto ng ibinigay ko sa kanyang proteksyon at napatunayan ko iyon nang minsang maimbitahan kami sa isang salo-salo ng may kaarawan. Nang makaamoy raw siya ng bawang sa pagkaing nakahain, halos masuka raw siya sa hindi malamang dahilan. Doon pa lang ay kinutuban na ako kung ano talaga ang kondisyon niya. Lalo na nang makita ko kung paano niya sundan ng tingin ang buntis na asawa ng may kaarawang dinaluhan namin. Kaya nang makauwi kami ay kinilatis ko siya ng gusto na gaya ng inaasahan ko. Naging biktima ng aswang si Benny at mukhang gusto siyang yanggawin ng nilalang na yon. Pero hindi ko ipinaalam sa kanya ang tungkol doon. Sa halip minabuti kong obserbahan ang bawat kilos niya at para na rin hulihin ang tunay na salarin. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang mga pagbabagong nangyayari sa kaibigan ko. Dahil lalong nangayayat si Benny, nanlalalim at nangingitim na rin ang palibot ng mga mata niya. Nakakalain mong hindi na siya natutulog pa. Kapag kinakausap ko naman siya, naroon ang pakiramdam na parang hindi ako ang kaharap niya.
Hanggang isang gabi noon, nang sundan ko siya ulit ng lingid sa kanyang kaalaman, doon ko nadiskubre ang dahilan kung bakit sa isang iglap lang ay nagbago ang itinuring kong utol. Sa gitna ng kakahuyan noon, naabutan ko siyang nakatayo lang habang nakatalikod sa direksyon ko. Nakatingala rin siya sa kalangitan kahit wala namang buwan. Pero iyon ang kauna-unahang pagkakataon na may ibang presensya sa paligid namin. Nang makarinig ako ng kakaibang ungol sa may kakahuyan, naisip ko agad na iyon ang pinagmumulan ng paghihirap ni Benny. Bigla nung napalingon sa pinanggagalingan ng tunog si Benny, at sa loob lang ng ilang segundo, biglang nag-iba ang tindig niya. Ang kanyang balikat at likod ay namaluktot, habang ang leeg niya ay bahagyang tumagilid pa, at ang kanyang mga daliri ay parang may sarili ding buhay na namaluktot. Doon ko natiyak na hindi na ang kaibigan ko ang nagmamay-ari ng kanyang katawan. At kaysa matakot sa nakikita ko, dahan-dahan ko pa itong nilapitan. Hawak ang isang malit na supot na naglalaman ng pinaghalong asin, abo at pinulbos na ugat ng kamagong. Ginagamit namin yung panlaban sa mga nilalang na kumakain ng laman at kaluluwa. Maghintay ka lang, tol. Pagbabayarin natin ang gumawa nito sa'yo. Mahina kong tinawag noon ang pangalan ni Benny, pero hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan lamang siyang lumingon sa direksyon ko. Napahinto ko nang maaninag ko ang mga mata niya. Lalo iyong tumingkad ng pinaghalong pula at itim. Kumabog ang aking dibdib nang mapagtanto kong hindi na si Benny ang kaharap ko. Lalo na nang marinig ko ang pagtawag nito sa pangalan ko sa magaspang na tono, na para bang may kasabayan ng boses niya. Sanay na ako sa ganoong presensya, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ako natatakot. Pero alam kong hindi pwedeng manaig ang takot ko. Kung sino ka man na gumagambala sa katawan ng kaibigan ko, ibalik mo siya sa amin. Umalis ka sa katawan ni Benny. Pero hindi ko inaasahan ang nakakatakot na pagngisi nito. At sa isang iglap lang ay halos nasa harapan ko na ito nang sumugod na lang ito basta, na para bang may sapi nga ito. Napatras ako noon at agad kong inihagis ang laman ng supot sa kanyang direksyon. Tumama naman iyon sa kanyang dibdib, at sa sandaling iyon, napasigaw siya pero natatakot ang sigaw niya, na para bang sa isang mabangis na hayop. Napatras siya habang nanginginig pa na hawak ang dibdib, na para bang nasusunog siya ng buhay. Nang muli kong isigaw ang pagpapaalis sa nilalang na kumokontrol sa katawan ni Benny, bumulong din ako ng dasal na itinuro sa akin ni Lolo Sito. Isa yung orasyon na ginagamit para itaboy ang mga mapanirang nilalang. At doon, unti-unting napalood si Benny. Pero hindi ko inaasahan ang napansin ko mula sa likod niya kung nasaan ang gubat. Dahil meron doong anino na gumagalaw habang nagkukubli sa mga puno. Mahaba ito, payat at may anyong alam kong hindi ganap na tao. Isa nga marahil iyong aswang, pero hindi basta-basta, dahil ito ang uri ng aswang na hindi agad pumapatay. Sa halip ay dahan-dahan itong pinapahina ang biktima at pinapasok ang isipan para kontrolin ang katawan hanggang sa tuluyang maging kauri nito ang kanyang biktima. Ang kaibigan ko na mga sandaling iyon ay malapit na maging ganap na biktima nito. Kaya hindi na ako nung nag-aksaya pa ng panahon. Inilabas ko ang huling panlaban na dala ko. Isang maliit na anting-anting na gawa sa pinaghalong pilak at kahoy ng balete na biniyayaan noong mahal na araw. Yun ang pinakamalakas na dala ko noon. Pero may kapalit ang paggamit ko. Dahil kailangan kong ilapit iyon kay Benny, at kung sakaling hindi niya kayanin, baka siya mismo ang masaktan. Habang lumalapit ako sa kanya, unti-unti ring lumalapit ang aswang. Nang muli kong marinig ang tunay na boses ng kaibigan ko, yun ang pagkakataong kinuha ko, at mabilis na hinawakan ko ang ulo ni Benny at idinikit ang anting-anting sa kanyang noo. Diego! Tol! Hindi ko na
na. Hindi ko na kaya pa. Lumaban ka, tol. Labanan mo ang sumpa ng aswang. Kasabay ng daing niya umalingaw-ngaw rin ng isang malalim at galit na ungol mula sa kagubatan. Pakiramdam ko pa noon ay may humihila sa akin na parang may puwersang gustong alisin ang anting-anting mula sa noo ni Benny. Ngunit hinigpitan ko ang kapit ko at mas pinalakas ang dasal ng paulit-ulit. Binaliwala ko ang mga kalmot na nakuha ko kay Benny dahil sa pagpipiglas nito. Hanggang sa mawalan ako ng pakiramdam sa paligid ko na ang tanging naririnig ko na lang ay ang mga hiyaw o sigaw ni Benny at ang galit na ungol ng nilalang sa gubat. Nang tuluyang tumahimik ang paligid namin, bumagsak na lang ako bigla sa lupa habang hinihingal. Habang si Benny naman ay tuluyan ang nawalan ng malay. Hindi ko alam noon kung tuluyang ko bang napaalis ang aswang o umatras lang ito. Pero ang mahalaga ng mga oras na yon ay ang nailigtas ko ang kaibigan ko. At lahat ng uri ng pangontra ay hindi ko na inalis pa sa katawan ni Benny habang binabantayan ko siya sa buong magdamag nang makabalik na kami sa tinutuluyan namin. Mukhang hindi ka naligtas dito, Benny. Kung gusto mo, tol, sumama ka na lang sa akin sa lugar namin. Mangisda na lang tayo. Bumalik ka na lang kapag wala nang gusto mga hamak sa'yo. Ang ibig mo bang sabihin, tol? Kilala ko ang aswang na sumumpa sa akin. Hindi lang basta kilala. Puno rin ng paghihiganti ang taong yon dahil hindi niya matanggap ang ginawa mo sa kanya. Dahil sa sinabi ko, bakas ang takot at galit sa mukha ni Benny. Kaya nung araw din yung kami nagpasyang magpaalam sa amo namin. Sa kahuli-huli ang pagkakataon ay magkasama naming pinuntahan ang dati niyang kasintahan. Pero hindi namin ito hinarap at nalaman na lang namin na wala na palang nakatira sa bahay nila. Hindi namin inaasahan ang pag-alis ng pamilya nito na nagpalakas sa hinala naming may kinalaman ang nobya niya sa nangyari sa kanya. Kaya ang balak namin noong pag-uwi ng Iloilo ay naaberya. Pero makalipas lamang ang ilang araw nang inaakala kong tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Benny, muling nanumbalik ang pagkarakam niya sa laman na parang hindi pa tuluyang naalis ang sumpa sa katawan niya. Kaya bago pa lumala ang lahat, magkasama kaming bumiyahe pabalik ng Iloilo dahil alam kong tanging si Lolo Sito lang ang makakatulong sa aking kaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang istorya. Ang kwentong matutunghayan ay hango sa mga totoong kaganapan. Karanasan ito ng isa sa ating mga tagapakinig na tawagin na lamang nating Lito. Taong 1978 sa isang baryo sa Sorsogon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang magising si Lito mula sa pagkakatulog nito. Matapos kasi ang ilang oras na pagbubungkal ng lupa sa kanilang maliit na sakahan na minana pa nila sa kanilang lolo, ay nagpa siya itong maidlip na muna bandang 2:00 ng hapon. Ngunit hindi niya akalain naaabutan siya ng dilim sa pagkakatulog sa isang payag o yung maliit na silungan na madalas makita sa mga bukid o sa may sakahan. Naku, patay na naman ako nito kila tatay. Nagbilin pa naman sila na magdala ko ng gulay at nyog para sa ulam ngayong gabi. Kung susumahin kasi ay halos 1 oras pa ang lalakarin itong si Lito pauwi sa kanilang bahay. Naisip niyang kung mangunguha pa siya ng gulay ay siguradong gagabi na siya sa may daanan. Wala siyang dalang ilawan at kakailanganin niya pang tumawid ng ilog na noong mga panahong iyon ay tanging tulay kawayan lamang ang daanan. Peligroso ito lalo na sa gabi. Sa dilim ay maaari kang magkamali ng lakad at mahulog sa ilog. Dahil dito ay lakad-takbo na ang ginawa nitong binata upang makaabot man lamang sa kabilang ilog na may liwanag pa. May ilang kwento pa tungkol sa partikular na parte ng ilog na ito kung saan makikita ang tulay. Ayon sa mga matatanda sa kanilang lugar,
May ilang insidente ng misteryosong umaawit sa lugar na iyon. Boses ng dalaga. Subalit kung hahanapin mo ay hindi naman makita. Tila ba sumasabay lamang sa lagaslas ng tubig sa ilog. Ang ilan naman ay pinatotohanan ang puting buwaya na nakikita sa batong nasa gitna ng ilog sa tanghaling tapat. Ayon sa matatanda ay mga bantay ito ng ilog o bantay ng kung anong nasa ilog. Nako, mali talaga na natulog pa ako ng hapon sa bukid. Ngayon tuloy ay nagmamadali akong makaabot sa ilog ng may liwanag pa. Sana naman ay huwag kong masalubong si Tata Celio. Wika pa ni Lito sa kanyang sarili. Si Tata Celio ang matandang nakatira sa nag-iisang kubo na nakatayo malapit sa ilog na dadaanan ni Lito. Bata pa lamang siya ay naririnig na niya ang mga kwento-kwento na di umano ay nagmula sa lahi ng aswang matanda. Ayon pa sa sabi-sabi ng kanilang mga kalugar, nanggaling ang pamilya nitong si Tata Celio sa Leyte at isang araw ay napadpad na lamang doon. Noong una ay may kasama pa itong anak at asawa. Subalit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay biglang naglaho ang mag-ina nito. May iilan na nagsabing marahil ay pinatay ng matanda o kinain na ang mag-ina dahil sa minsan ay hindi nila ito nakitang bumaba ng bayan. Ang ilan naman ay may haka-haka na yung napatay na aswang di umano sa kabilang nayon ay ang asawa nito. Base kasi sa mga paglalarawan ng mga saksi ay may nunal din umano sa noo yung aswang na nagkataong kapareho sa nunal ng asawa ni Tata Celio. Dahil nga doon ay nagsilbing panakot sa mga bata itong matandang taga-ilog. At isa na sa mga napagtamnan ng takot ang binatang si Lito. Habang iniisip niya ito, ay labis ang kanyang pagmamadali. Subalit sadyang hindi sa kanya panig ang oras sa mga pagkakataong iyon. Dahil inabot na siya ng dilim, ay wala pa rin siya sa may tulay. Bandang mag-aalas 7 na sa kanyang tansya nang sapitin niya ang tulay. Tahimik ang ilog. May mangilang-ilang palaka lamang na maririnig sa di kalayuan. May kataasan ng tulay at nakakonekta ito sa dalawang malaking puno sa magkabilang dulo ng ilog. Akma na sanang tatawid itong si Lito nang magulantang ang binata sa hindi inaasahan tagpo. Dahil sa unahan lamang nga ay may nakatayong tila hugis tao. Nakaharap ito sa direksyon ng ilog na wari ay may tinatanaw. Wala naman ibang pagpipilian si Lito dahil tanging ito lamang ang daan pauwi sa kanilang bahay. Walang ibang tulay doon at malalim din ang tubig sa ilog, kung kaya't alanganin kung lalanguyin niya iyon sa kadiliman ng gabi. Labis-labis na ang kaba ni Lito sa dibdib. Malakas ang kutob niyang ang matandang si Tata Celio na iyon at marahil ay nag-aabang ito ng mabibiktima. Tanging kabog na lamang ng dibdib niya ang naririnig niya habang marahan naglalakad papalapit sa matanda. Sa dami naman kasi ng pwedeng makasalubong ko sa tulay na ito, bakit si Tata Celio pa? Pabulong na tanong ni Lito sa sarili. Naisip niya pa na baka hindi naman siya nito saktan. Gawa ng ayon sa mga kanayon ay hindi ito nang bibiktima ng kalugar. Dahilan kung bakit hindi ito pinapalayas sa kanilang nayon. Sumugal si Lito at nagpatuloy sa paglalakad. Subalit nang lubosang masanay sa dilim ang mata ni Lito, ay napagtanto niyang ibang tao ito. Hindi ito si Tata Celio. Ang nasa unahan ay isang babae, payat at napakahaba ng maitim nitong buhok. Bigla namang nakahinga ng maluwag si Lito at nagpupunas ng pawis sa may noo. Ay, salamat at ibang tao pala. Akala ko ay katapusan ko na. Magandang gabi po sa inyo. Makikiraan lang po. Bati ni Lito sa Ale na noon ay nakatingin lamang sa ilog at hindi siya nililingon. Nang nasa likod na mismo ng Ale itong si Lito, ay biglang nagsalita ito. Ginabi ka na yata ng uwi, iho. Mag-ingat ka sa daan at unang pagsibol ngayon ng buwan. Kung ako sa'yo ay magmamadali na ako.
Hindi naman maintindihan ni Lito kung bakit nagbigay sa kanya ng kakaibang lamig at paninindig ng balahibo ang mga binitawang salita ng ali. Hindi na ito nilingon pang muli ni Lito at tila sinisindihan na ang puwet sa pagmamadaling makauwi. Minuto lang ang lumipas ay natawid na nito ang tulay. Subalit ilang saglit lang ay napagtanto ng binata. Teka, bakit nasa tulay yung ali at nasa gitna pa ng kawalan sa ganitong oras? Dahil sa tuwa na hindi iyon ang kinatatakutang matanda, ay hindi niya agad naisip ito. Nang wala sa wisyo na nilingon nito ang ali sa tulay, tila iniwanan ng espiritu itong si Lito nang makitang nasa itaas ng puno yung ali. Nakatayo ng tuwid at nakatingin sa direksyon kung nasaan siya. Gustuhin man tumakbo ni Lito ay ayaw nang sumunod ng kanyang mga paa. Tila papakaramdam niya ay nanlambot ang kanyang mga tuhod. Lintik naman o. Ngayon pa hindi nakisama itong mga buwisit na paang ito. Ano ba, kumilos kayo? Sigaw ng binata sa kanyang mga paa. Ramdam ni Lito ang panginginig ng kalamnan. Maging ang kanyang panga ay hindi na niya makontrol at tila nangangatal na. Labis na ang pag-iisip kung paanong makakalayo sa nakakagimbal na tagpong iyon. Nang marinig niya ang ali na muling nagsalita. Pasensya ka na, iho. Sinabi ko naman na mag-ingat ka at magmadali na sa paglalakad. Ngayon ay hindi na kita pwede pang hayaang makalayo. Sabay porma nitong ali na tila lulundag papalapit kay Lito. Sa ginawang pagtalo ng babae ay nabuwal sa pagkakatayo si Lito at bagyang nagpagulong sa may damuhan. Nakita niyang hindi naglalakad ang ali. Bagkus ay lumulundag ito papalapit sa kanyang kinaroroonan na tila isang palaka. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Sa kada lundag nito ay tila iginagala nito ang pandinig, saka muling lulundag. Nablangko na ang utak ni Lito dahil sa masidhing takot na bumalot sa kanya. Nang walang ano-ano ay may humila kay Lito sa madamong bahagi ng daanan. Pero huli na at hindi na nakasigaw pa ang binata. Abay Lito, bakit ba gabi na ay narito ka pa sa may ilog? Hindi ba sa'yo nasabi ng iyong itay na delikado dito kapag gabi na? Pamilyar kay Lito ang tinig ng matanda. Maranyang iminulat ang mga mata at tumambad sa kanyang harapan ang matandang si Tata Celio. Sumenyas agad ito na manahimik si Lito. Lito, iyo, ang nakita mo kanina ay isang uri ng aswang na bulag. Tanging ingay lamang ang pinagbabasihan ng kilos nito. Subalit oras na malaman nito kung nasaan ka ay tiyak na ang kamatayan mo. Yan ang aswang ng ilog na ito. Wika ni Tata Celio. Maranyang pinasunod si Lito sa unahan ng damuhan at may daan patungo sa kanyang kubo na halos hindi na makita dahil sa mga puno at kawayang bakod nito. Dinig ni Lito ang tinig ng aswang sa bawat paglundag nito. Maya-maya ay napansin niyang papalayo na ang nakakatakot na boses hanggang sa tuluyan na maglaho ito. Nag-umpisa magkwento si Tata Celio. Ayon pa dito na noong unang dumating sila sa lugar ay hindi pa nila alam ang tungkol sa nilalang at walang nakapagsabi sa kanila. Naitayo niya ang kanilang bahay, katuwang ang asawa niya at ang lolo ni Lito, malapit sa ilog kung saan naninirahan ang aswang. Ayon pa sa matanda, ay 2 linggo lamang mula nang maitayo ang kanilang barong-barong sa lupa ng kanyang kapatid na nasa tabi naman ng ilog, ay sinalakay ang mag-ina niya ng aswang na ito. Huli na nang dumating siya. Tanging isang nilalang na lamang na lumulundag papalayo ang nakita niya. Habang sa pinto ng kubo ay walang buhay na nakahandusay ang kanyang mag-ina. Wala umanong naniwala sa kanya na magsumbong siya sa barangay at pinagbintangan pa itong baliw. Dahil nang bumalik siya sa bahay nila ng gabing iyon, ay wala na ang mga katawan ng kanyang mag-ina. Ito din ang dahilan kung bakit nalumpo ang tatay ni Lito nang minsang gabi nito sa pang-iilaw ng mga isda at alimasag sa may ilog. Napasarap ang panghuhuli niya ng mga alimasag
at hindi napansin ang aswang na lumulundag papalapit sa kanya mula sa may likuran. Huli na nang marinig niya ang huni nito. Nakaligtas lamang ang tatay ni Lito nang talunin nito ang batuhan dahilan upang mahulog ito sa bangin. Inabot ng 2 araw bago ito matagpuan ni Tata Celio at maiuwi sa bahay nila. Teorya ni Tata Celio na nakaligtas ang ama nito gawa noong mahulog ito sa bangin ay nawalan ito ng malay. Dahilan upang matigil ang ingay na sinusundan ng aswang. Nagpatuloy sa pagkukwento ang matanda. Nalaman din ni Lito na ibinuhos ni Tata Celio ang oras sa pagtugis sa aswang na ito. Subalit ng gabing iyon na nakatakda niya na sanang patay ng aswang ay siya namang pagdaan ni Lito sa may tulay. Walang nagawa ang matanda kundi unahing isalba ang buhay ng binatang si Lito. Dahil naman sa mga naganap, ay naipaalam ito ni Lito sa kanyang magulang at sa kapitan. Kaya namang kinaumagahan ay naglunsad ito ng pagtugis sa aswang. Sa tulong ni Tata Celio ay nahanap nila ang kuta nito sa isang kubo malapit sa kuweba na nasa ibabang bahagi ng ilog. Ngunit wala na doon ang aswang. Wala nang laman ng kubo. Tila nakaramdam ito at lumipat na ng lugar. Pagbubunyag ni Tata Celio na ito yung babaeng madalas na nasa labas ng simbahan ng barangay at nagtitinda ng gulay. Matagal na panahon niya itong sinubaybayan at ilang beses siyang nabigo sa pagpaslang dito. Sadyang tuso ang aswang at mailap dagdag pa ng matanda. Labis-labis naman ang pagpapasalamat ng binata sa matanda. Ngunit sabi lang nito na walang anuman. Ganoon lamang daw ang nararapat na gawin para sa apo ng kanyang kapatid. Napatulala si Lito. Hindi niya inakala na kapatid ito ng kanyang lolo. Kung gayon ay lolo ko din po kayo. Pero bakit hindi sa akin sinabi nila itay ang tungkol po sa inyo? Bakit pilit na iniwas nila kami magkakapatid sa katotohanan ito? Malungkot at litong pagtatanong ni Lito. Huwag mong kamuhian ng iyong mga magulang, Lito, iyo. Ako mismo ang nakiusap sa kanila na ilayo kayo sa akin at huwag ipaalam sa mga kanayo na kadugo ko kayo. Noong akusahan ako bilang aswang at mamamatay tao, ay minabuti kong dumistansya at ayokong pati kayo ay madamay at kamuhian ng mga kanayo natin. Ayokong lumaki kayong kinukutya ng ibang bata. Gusto kong lumaki kayo ng tahimik at malayo sa gulo kung kaya't nakiusap ako sa tatay mo na ilihim ang kaugnayan ko sa inyo. Mahabang pagpapaliwanag naman ng matanda, sabay ngiti nito sa kanyang apo. Magmula nga noon ay napadalas na ang pagdaan ni Lito sa kubo nitong matanda. Dahil nga sa matagal na ding yumao ang kanyang lolo Arnulfo, ay nasabik ito sa lolo Celio niya. Sa kada pagpunta ni Lito ng kanilang taniman, ay dinadalhan niya ito ng mga gulay at kamote. Nakakapag-ilaw na din sila ng kanyang pinsan dahil sa wala na ang banta ng aswang sa ilog. Sa kabutihang loob naman ng barangay ay ipinaayos ang tulay at pinagtibay. Bagamat gawa pa din naman sa kawayan, ay mas ligtas na itong daanan. Naging malapit ang matandang si Tata Celio sa mga anak ni Lito. Maging ang mga nasa bayan at kanayo nito ay nawala na ang pagdududa sa katauhan ng minsang binansagang aswang. Halos maayos na ang lahat at mapayapa. Nang isang araw ay magkasakit itong si Tata Celio. Dala na din siguro ng katandaan ay unti-unting nanghina ang katawan. Kung kaya't mas iba yung pag-aalaga ang ginawa ng mag-anak ni Lito dito. Inalok din nila itong doon na lamang malapit sa kanila manirahan at ipagtatayo nila ito ng maliit na kubo. Ngunit ayaw ng matanda. Maraming salamat sa alok nyo. Subalit matanda na ako. Ayoko nang maging pabigat pa sa inyo. Isa pa ay batid kong malapit ko nang makitang muli ang aking mag-ina. Wika ni Tata Celio. Lolo Celio naman, huwag kang magsalita po ng ganyan. Diba sabi mo pa nga, naaantayin nyo na maani namin yung mga pakuan sa pataniman. Balungkot na tugon naman ni Lito. Inalo naman ito ng matanda at nangako na aantayin ng panahon ng anihan. Ngunit sadyang malupit ang kapalaran para sa matanda.
Isang umaga ay sabik na nagtungo itong si Lito kasama ang pinsan niyang si Carding sa kubo ng matanda. Dala-dala nito ang sinaing na kamoting kahoy, sawsawang nyug at asin. Subalit sa tarangkahan pa lamang ng kubo ni Tata Celio ay napahinto na ang mga ito. Sa pinto ay may isang babaeng papalabas. Duguan ng bibig at mga kamay nito. Agad namang nabitiwan ni Lito ang daladalang pagkain nang makilala niya ang babae. Ito yung aswang na nasa tulay at nagtangkang atakihin siya. Ang parehong aswang na pumaslang sa mag-ina ng kanyang lolo Celio. Nakangiti ito ng nakakaloko habang pinupunasan ng dugo sa mga labi. Matalim ang titig nito kay Lito nang bigla itong magsalita. "Amanos na tayo. Itinaboy niyo ako sa barangay na ito kung kaya't naningil lamang ako. Dahil sa kanya ay sinira ng mga taga-bayan ang tirahan ko at sinunog ang mga gamit ko. Ipinadala ko na sa kabilang buhay ang matanda para makasama na niya ang kanyang mag-ina." Akma pa sana itong lalapit sa magpinsan nang biglang dinampot ni Carding ang supot ng nyug at asin na sawsawan at isinaboy ito sa babae. Nagulat ito. Sabay takbo ng sobrang tulin patalon sa bakod at nawala na lamang sa may kakahuyan. Wika pa ni Carding na ang lakas ng loob ng aswang na iyon. Kahit umaga ay umatake, tila labis-labis di umano ang galit sa kanilang lolo Celio. Warak naman ang tiyan at may malaking sugat sa leg ang kanyang lolo Celio nang pasukin nila ang kubo nito. Tulala si Lito habang ang pinsan niya ay matuling tumakbo papunta sa bahay nila upang ipagbigay alam ang naganap na pagpatay. Alinsunod naman sa kaugalian at paniniwala ay sinunog nila ang kubo at ang katawan ng matanda. Ito ay upang makaiwas na rin sa pagiging amaranhig nito sakaling hinawaan ito ng aswang. Napabalita rin ang kaganapang ito sa mga kalapit na barangay. Sa panukala ng mga kapitan del barrio ay mahigpit ang pagbabawal sa mga paglabas tuwing gabi, lalo na kapag mag-isa. Pansamantala ding natigil noon ang mga baile o sayawan sa mga barangay na noon ay tuwing Miyerkules at Biyernes kung idaos. Nagkaisa ang mga kapitan na maglunsad ng mga pagtugis at pagronda sa gabi upang masukol ang mapaminsalang aswang na ito. Bukod kasi sa matandang si Tata Celio, ay may 2 lasing ang nabiktima nito sa karatig na barangay at iilang alagang baboy. Naging mainit na usapin ito noong bandang 1987. Lalo pa itong nagpasindak sa mga mamamayan. Nang isang umaga ay may nahuling babae sa inilatag na panlilo o bitag ng mga mangangaso. Nang matagpuan ito ng mga residente sa isang barangay, ay may hiwa umano ito sa mukha na tila peklat. Akala nila ay baliw lamang dahil sa ganun ang akto nito. Nakagat pa nga nito ang isa sa mga nakahuli sa kanya. Dinala ito sa barangay hall malapit sa isang elementary school. Dahil nga sa hindi nila makuna ng matinong impormasyon ng babae, ay pansamantala nila itong ikinulong sa kulungan ng barangay. Ang kulungan ay isang konkretong kwartong katabi ng barangay hall. Rehas na bakal ang pinto. May maliit na nag-iisang kwadernong bintana na lagpas ulo at purong sementado na liban dito. Minabuti nilang antay na dumating ang kanilang kapitan bago magpasya kung ano ang gagawin sa babae. Maghapong naroon ang babae sa may kulungan. Hindi din ito kinakain ang idinudulot sa kanya, maging ang tubig hanggang sa inabot ng sunod na araw. Ngunit nang muli nila itong tunguin sa kulungan ay wala na ito sa may loob. Walang marka ng pagtakas o pagkabukas ng kulungan. Tila ba naglaho na lamang na parang bula ang babaeng nakakulong. Samot-sari naman ang naging teorya ng mga mamamayan ng barangay na ito patungkol sa pagkawala ng babae. Sikat ang kwentong ito na maging ngayon ay naibabahagi pa din ng matatanda sa naturang barangay. Kung papaano naglaho sa loob ng rehas na kulungan ng babaeng aswang. Dahil dito kaya nauso ang barangay outpost sa lugar na iyon, kung saan may mga kalalakihang voluntaryo nagbabantay gabi-gabi upang mag-abang ng mga posibleng biktima ng nakawalang aswang. Matagal na itong naganap. Lumipas na ang ilang dekada ay hindi na muli pang nakita ang babaeng aswang
sa magkakatabing barangay na minsan ay binalot ng takot. Hanggang sa kasalukuyan ay naroon pa din sa lugar nila si Lito. Ayon pa sa kanya ay napakalaki na ng pinag-iba ng kanilang barangay. Bagamat paminsan-minsan ay napapabalita ang mga naliligaw na aswang at mga dayo. Hindi na ito kasing kalala ng nagdaang panahon. Ito ang kasaysayan ni Lito na ibinahagi ng kanyang apo na tawagin natin pangalang Norbig. Hanggang dito na lang po mga kalakbay. Maraming salamat.